Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po May 3, 2026. Ako po naririto sa St. Joseph. Ako po magdasal. Ama, kami po naririto sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan. Kami po sa araw na ito magpapasalamat sa inyo sa aming nakamit na mga biyaya. At kung sakali man po na kami laging hiling na hiling, ikaw na po ang humawak sa amin. Lagi mo po kaming iilawan. Lagi mo po kaming tatanglawan. At huwag mo po kaming pababayaan. Kasi nasa inyo po ang buhay namin at pag-asa. Kami po nilalang na tao. Hindi po namin alam kung ano po ang aming gagawin. Kaya ako po naniniwala sa aking ginagawa na ang bawat galaw ko po kayo ang nagpaparamdam. Kaya wala po akong pagsisisihan ano paman. At ang mga tao po aking tinitignan. At ako'y nagpaparamdam sa kanila na kung sila ay susunod, salamat po sa iyo. Pero bago po ang lahat, Ama, kami tulungan mo. Hawanin mo ang aming daan. Ang magandang samahan ng pamilya. Huwag po magkaroon ng alitan. Magsuklian po ng pagmamahal. Ang mag-asawa. Huwag pong magkaroon ng ambisyon na sobra tungkol sa pinansyal. At sana po ang tunay na pag-ibig ang mamayani sa mga taong nagmamahalan. At ganon din po sa mga magtitita. Sana po'y huwag silang masyadong, yung mga pamangkin, magiging masyadong lapastangan. Ama, humihingi ako sa iyo ng gawad na bendisyon sa araw na ito, May 3, 2026. Nakalulungkot po ang isang tita, sasagot-sagutin ng isang pamangkin. Kaya naniniwala po ako sa isang panalangin namin. Magkakatulong-tulong po kami. Hindi niyo po kami pababayaan. Ituturo mo po sa amin ang ilaw at landas ng patungo sa iyo. Kami po buong puso na naniniwala na ang lahat ng bagay na aming gagawin sa kadahilanan kami po sa inyo nagpapaperol. Ang lahat po ng may sakit, ang mga nasa munisipyo, ang mga nasa kulungan, ang mga nasa ospital, ang lahat ng nasa loob ng simbahan, huwag mo po kaming pababayaang maligwak. Ngayon po sa hiling namin namin sa inyo, naniniwala po kami na kami gagabayan mo, hindi mo kami pababayaan, na kung may init ng ulo, ito po'y lalamig. At pipigalan mo rin po ang mga tao magsisipagsalita. Lalo na po yung mahihirap. Huwag pong makatikim ng mga pilantik na masasakit. Dahil naniniwala po ako na ang mahirap na tao, ito na namang napakanipis. Kaya nananawagan po ako na sana kung mayroong nakatataas-taas ng nakahihigit-higit ng kabuhayan, sana naman po huwag pababayaan ang mga kamag-anakan. Dahil ito po isang linya kadugo na susubaybay sa mga kamag-anak. Kung sino po ang mayroon, siya po ang magpapaluwal. Kaya ang akin pong panalangin sa araw at oras na ito, Ama naming kataas-taasan, kami po iyong tulungan, kami po iyong sabaybayan, kami po iyong turuan, kami po iyong akayin sa tamang pamamaraan. At ganon din po naman sa mga namumuno ng mga kanya-kanyang departamento na sana po'y gamitan naman ninyo ng paumanhin, luwag at huwag naman masyadong sikip at paghihirap ng kalooban. Ganon din po naman ang panloob ng simbahan na kami po sana tulungan at subaybayan sa lahat ng aming hakbangin. Nananawagan din po ako sa lahat ng mga mahiwagang rebulto sa bawat saan lugar kasi alam ko po na ang bawat dinadasalan namin
na akin pong natuklas noong nagdaang araw na ako po'y pinatulog ng 4 na gabi at 5 araw. Yung pong mga bawat rebulto sa kanya-kanyang simbahan, yun po ay may istilasyong kuryente na makararating sa ating Panginoon. Kaya ang akin pong paghiling sa araw at oras na ito, May 3, 2026, kayo na po ang bahala sa amin, Inang Mahal na Birhen, dahil kayo po ang umiilaw sa mga karamdaman, sumasalubong sa mga may sakit. Di po ba napakaganda nitong aking paliwanag sa inyo na ito po ang aking nasilip at ganun din naman po ang ating mahal na Jesus na siya naman din po ang pumipick up na lahat ng bagay para po makarating sa ating amang kataas-taasan. Sila po ay tatlo bilang isa. Kaya kung sakali man po na ako ay nangusap sa inyo na sana'y pagbuksan niyo po kami lahat ng may karamdaman, lahat po ng mga gahol sa buhay, lahat po, buksan mo rin po ang lahat ng maiinit ang ulo, buksan mo rin po ang mga isip ng mga nanunungkulan na masyadong mahigpit, hindi po nila alam na weather lang ang buhay, wag naman po silang masyadong madisiplina, at unawain din po nila yung mga nakakatulong na mga security guard. Siyempre po bilang tao, hindi naman po sila habang araw doon. At ito naman ay ang akin po masasabi sa loob ng inyong mga pagbabantay, lilipas din po ang inyong lakas. Hindi po ba nyo alam na kung may pasimula may wakas, kung may lakas may paghina. Kaya ako po'y nananawagan at sana po itong aking sinabi na ito ay makarating sa inyo ng mata sa mata at isip sa isip at puso sa puso. Ganon din po ang pag-iingat sa lahat ng bagay na huwag po sana kayong maging pabaya. Lagi niyo pong i-double check ang inyong kuryente, ang inyong kuryente sa bawat surok na ilaw para po makamenos kayo ng pagbabayad sa kuryente. At lalong-lalo naman po ang tubig, laging hihigpitan nyo dahil para hindi kayo matakasan sa gabi. At lalo-lalo naman po ang mga pintuan ninyo, lagi niyong pag-iingatan. Ang ibig ko pong sabihin huwag po kayong maging pabaya. Kasi pag po kayo nawawalan, kayo po'y nasisinitan. Kaya po ang tangi kong masasabi sa aking pong binalita sa inyo sa araw na ito na may kasahog na dasal, tulungan niyo po ang inyong sarili, ayusin ninyo ang lahat ng bagay. Kung may mga dapat itapon na basura na kasusukol sa bahay, ipagtatapon niyo po yan at ingatan niyo po ang sunog dahil ngayon po masyadong mainit. Kinakailangan pong anumang bagay i-double check niyo po ang lahat. Kaya Ama namin nasa langit, ako po'y naririto na humihingi ng bendisyon sa bawat oras. Tulungan mo po kami lahat sa aming hiram na buhay. Tulungan mo rin po kami kung paano po kami makapagtitipid. Tulungan mo rin po kami para po huwag kaming nakikipag-away. Tulungan mo rin po kami para po masubaybayan at makatulong naman kami na hindi naman kami makaperhisyo sa mga tao. At huwag mo na rin po kami pabayaang maangkin ng hindi amin. At tulungan mo rin po kami sa mga nagdidimandahan. Ama, ikaw po ang una at huling pag-asa namin. Kaya ako po si Mother Paring na naririto, na alam ko po na ako'y pinaupo mo, ipinasigaw mo po ang mga dapat sabihin, na ito po dahan-dahan ko lamang iniintay. Ikaw na po ang mga siwa sa aking buhay, buong buhay, na hanggang sa dulo ng aking labi ng buhay, ikaw po ang mga siwa. At ang nais ko po ay maiwasan namin ang pagkakamali at huwag naman po sana kaming mahuhusgahan, mahahatulan kasi napakahirap po ng mahusgahan at mahirap din naman po ang manghatol sa isang hindi naiintindihan. Kaya sa araw na ito, nagpaparating po ako ng walang katapusan sa mga nag-birthday na umaabot po sila sa bawat hagdan at pintuan. Pero may sasabihin din po ako sa inyo. Ito pong birthday nito, tayo po natutuwa at dumating tayo sa ating birthday. Pero ang tangi ko pong sasabihin sa inyo, ito pong pagdating ng ating birthday, dahan-dahan din pagdating sa araw ng ating wakas ng buhay.
Kaya po, ang lahat po may taimtim na dasal, na makararating sa inyo. Ngayon po na ito ay sadyang narinig nyo, ang hiwaga ng Diyos ay sunma sa inyo. Ang bakta ko aking mga anak ay kumumpa sa inyo at ang daliri ko naman din ay tinuro sa inyo. Ngayon na ito'y sadya namang narinig ninyo, aking mga anak, ititandaan nyo na ako'y nakipag-usap sa larawan sa inyo sa pamamagitan ni Mother Paring ng Bulacan, St. Joseph Chapel, Barangay Taligi, Ginto, Bulacan. Tandaan nyo lahat, i-double check nyo mga ginagawa nyo. May pagkakataon din na magmumuni-muni kayo sa lahat ng bagay. Do-double check nyo ang inyong bahay, yung inyong ginagawa, ang inyong baro, ang inyong mga papel, ang mga titulo ng lupa, yung mga pinagkakautangan nyo. Nang ako ay utusan, ako'y sumabaybay. Nang ako'y sumigaw, ako'y tinuruan. Sasabihin ko sa inyo, Diyos ang namatnubay, ang bendisyon ni Ama. Sa araw na ito, May 3, 2026, sana po'y magkaroon kayo ng maisip ang aking sinabi. Hindi ko na po pakahabaan. Maraming po salamat sa nagpa-follow up sa Mother Paring Facebook and YouTube. Sa aking mga nagpupunta sa chapel. Salamat po. Magandang hapon po.